Ayon kay Rolando Tino, ang unang hakbang sa pagbasa ng tula ay kilatisin ang panlabas sa anyo nito. Maihahalin tulad namin ito sa pag-alaga ng isang baby o sanggol. Sa pag-alaga ng sanggol, kailangang siguraduhin ng bumabantay na maigi niyang pinagmasdan ang buong katawan pati na ang suot ng bata. Ginagawa ito upang masiguradong komportable at malinis ang bata. Katulad ng pagbasa ng tula, kung hindi kinilatis ang panlabas sa anyo nito, maaari may malaktawang mahalagang impormasyon. Ang sunod na hakbang na binigay ni Tino ay ang pag-ingat sa nilalaman. Hindi minamadali ang pagbasa ng tula sapagkat kadalas ay hindi agad nakukuha ang mensahe nito at malalim ang mga salitang ginagamit. Gayunpaman, ang mambabasa ay kailangang maging responsable. Hindi ng tula ipapaliwanag ang kanyang sarili sa parehong paraan na hindi rin ng bata kayang alagaan ang kanyang sarili. Ang bumabantay ay responsable sa bata. Kailangan niyang maging maingat sapagkat mahina lamang ang bata at hindi pa malakas ang mga buto nito. Alam naman natin na ang sanggol ay hindi pa nakakapagsalita. Dahil dito, sila ay gumagawa ng iba't ibang signals, halimbawa pag-iyak, pagtawa, pagturo sa kung ano-anong bagay at iba pa upang mailahad nila ang kanilang mga mensahe. Ngunit ang ganitong mga aksyon ay kulang upang maintindihan ng bumabantay ang gusto ng bata. Kung umiyak ang bata, maaaring nagugutom ito o gustong magpakarga o kaya na may naiinitan lang. Dahil dito, nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon. Ngunit sa paglipas ng oras, malalaman rin ng bumabantay ang ibig sabihin ng aksyon ng bata. Katulad ng pagbasa ng tula, kailangan ng pagsisikap at oras